News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, Halika sir, kaso po tayo. Patikman niyo po sir, masarap. yes ma'am, fiesta ng mga pagkain sa bangketa. Sushi, sashimi. Masarap yung sauce. May gulay, may karne. Masarap. One to sawa tuwing Biyernes ng gabi. At halughugin natin ang kamay nilaan para sa mga nakatagong sarap. Opis, sarap. Mga hayop na sunod ang bawat luho at kung ano-anong kapritsyo. Borloloy para sa kuko, makukulay at meron pang mga kumukuti-kutitap. Pero ingat lang, baka kuko mo ma-murder. Successful rescue operation. Ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingero si Andaga. Accept the Peabody is Jessica Soho. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you God for this honor. Napakalayo ng nilakbay ni Barack Obama. Ang pag-aalaga sa sarili, dapat daw mula ulo hanggang kuko. Kaya naman marami ngayong ibinibentang mga produkto na borloloy sa kuko. Merong makukulay, meron ding kumukuti-kutitap. Pero ingat lang, dahil baka ang kuko mo ma-murder. Usong-uso ngayon ang magpakulay at magpaayos ng mga kuko. Kahit anong kulay, pwede. Kahit pa yung mga kumukuti-kutitap. Ang paglalagay ng nail polish, fashion statement para sa maraming mga kababaihan. Pero kung mamalas-malasin ka sa iyong nabiling nail polish, pwedeng sa ganito mahantong ang iyong mga kuko. Patay na kuko. Patay na kuko, maaring resulta ng fungus, ingrown at pagsusuot ng masisikip na sapatos. Pero sa kaso ni Chari, hindi niya tunay na pangalan, wala raw duda ang murderer ng kanyang mga kuko, nail polish na kanyang nabili sa may bandang Divisoria. Nakakaya. Kasi hindi maiwasan, titignan ka ng mga tao, yung unang titignan nila yung paa eh. Wala raw itong etiketa at bagsak presyo. Masakit yan, no? Pag dinidiinan. Oh. Ang mga kuko sa paa ni Chari, naninilaw at nangingitim, nagkakrak din o nabibiyak, nangangapal pa. Senyales na patay na nga ang kanyang mga kuko. Ayoko na talaga mag-glutics eh. Wala akong magagawa kasi nakakayain ko din. Makikita ng mga tao, lahat patay na. Sinuri namin ang nail polish na nabili ni Chari. Wala nga itong etiketa. Wala rin anumang impormasyon tungkol sa manufacturer nito. Yung mga ganito, mura lang, 10 pesos lang. Eh, made in China. Mga ganito ring nail polish ang nagkalat ngayon sa maraming bangketa. Na tinatangkilik din ni Agnes. Kapos daw kasi siya sa budget. Yung ano lang, mumurahin na cutics lang sa bangketa. Daga 10 piso, minsan tagpa 5. Tagal lang kasi akong gumagamit niyan, dalaga pa ako. Sanayan lang kasi. Itong mga pinks. Pero para kay Nikki, aanhin mo ang mumurahing nail polish kung papatayin naman ito ang iyong mga kuko. Dahil sensitibo raw ang kanyang balat, mapili si Nikki sa mga ipinapahid sa kanyang katawan, kahit pa sa kanyang mga kuko.
Kaya naman naisipan daw niyang magtayo ng organic nail spa. Prevention is better than cure, di ba? So, I mean, if there are products available that can be less harmful to you, why not use it? Ang mga ginagamit daw nilang pangkulay ng kuko, walang sangkap na formaldehyde o yung kemikal na gamit sa pag-eembalsamo ng mga patay. Wala rin daw itong toluene at dibutyl phthalate na meron namang masamang epekto sa reproductive system ng tao. Wala rin daw ang mga itong sangkap na taba ng hayop na nakakapagpadilaw daw ng kuko. Sa abroad pa raw binibili ni Nikki ang kanyang mga organic o vegan nail polish sa halagang 400 pesos kada isa. Pero bakit nga ba marami ang lokong-loko sa mga pangkulay ng kuko? Sa pamamagitan daw kasi ng mga ito, makikita mo rin ang personalidad ng tao. Pinaniniwala ang si Cleopatra, reyna ng Egypt, ang naunang gumamit ng kulay sa kuko. Henna o dagta ng isang uri ng halaman o kaya na may dugo ng hayop ang ipinangkukulay raw noon ng mga kuko. Simbolo raw ng kapangyarihan at mataas na posisyon sa lipunan. Sa moderno nating panahon, pinaghalo-halong kemikal ang karaniwang sangkap ng mga nail polish. Ayon sa isang local nail polish manufacturer, ang mga pinturang pangkuko gawa sa pinaghalong nail lacquer o pinturang maaring ipahid sa katawan ng tao at colorant o yung kemikal na pangkulay. Top secret daw ang paraan ng paghahalo-halo ng mga kemikal na ito. Dumadaan daw ang kanilang mga produkto sa iba't ibang mga pagsusuri, katulad ng viscometer para sukatin ang tapang ng kulay nito. Pagdating sa raw materials kasi, pre-tested na siya. So, before it gets here sa Philippines, we had it tested na abroad. Meron yung mga certificate to prove na the chemicals used are nagko-conform dun sa standard ng government. Susunod, ang mga nail polish na walang etiketa, ipinasuri namin sa isang pribadong laboratorio. Lumabas din sa test report na yung nail polish is may lead